Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakaalam. Palibasa, wala na po, sa 2028 na po ang eleksyon, di ba? 2026, 2027, wala. Eh, laylo muna. Parang ganyan po yung ginagawa ni, di ba? Ginagawa pong bobo yung mga tao eh. Eh, palibasa tapos na yung eleksyon eh. Pero nung nakaraang taon, grabing garapalan. At yun nga ng mga bayan na, pag-usapan nga po natin ha. Ito pong inabagay, ano yun, no? Parang matatamis na salita. Na mula po sa bibig ni Romualdez, mga kabayan, na kung saan eh, ayon po sa kanya, magiging transparent na daw po ang Kamara. Yan dyan sa pagtalakay po dyan sa budget, mga kabayan. Kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, mga kabayan, sa pandinig mo, napakaganda eh. Dahil mabibilib ko eh, ayos tong si Romualdez Talagang hindi magnanakaw ang gusto po niyo talagang open, makikita ng mga taong bayan. Ito po ang sagot ko sa iyo, Mr. Romualdez. Utot mo blue. Bakit, mga kabayan? Eh, di po ba? Nung nakaraang mga budget, grabe po yung ginawa niyang insertion. Grabe po yung AKAP, AX, MAIP, tupad. Grabe po. PhilHealth, zero balance. PhilHealth, zero budget. Tapos, mga kabayan, yung sobra doon sa PhilHealth noon, nakaraang taon, kinuha, nilagay sa ibang pondo. Tapos ngayon sasabihin mo, magiging transparent kayo. Para kang para kayong mga, alam niyo po yung, pagkatapos niyo pong magnakaw, halimbawa lang, parang pagkatapos niyo pong magnakaw, mga kabayan, tapos sasabihin dahil mayaman na kayo, marami na kayo nakulimbat na pera, next year, hindi na po tayo magnanakaw. Dapat transparent na tayo. Kasi tapos na, nakakupit na kayo eh. Parang ganun po yung nangyari, mga kabayan. Maniniwala pa po ba kayo sa mga yan? Sa matatamis na salita ng mga yan? Eh sige ang di ba? Si Mayor Magalong na rin po nagsabi, nung eleksyon, grabe po talaga. And palibasa, wala na po, sa 2028 na po ang eleksyon, di ba? 2026, 2027, wala. Eh, laylo muna. Parang ganyan po yung ginagawa ni, di ba? Ginagawa pong bobo yung mga tao eh. Eh, palibasa tapos na yung eleksyon eh. Pero nung nakaraang taon, grabing garapalan. Pero dahil ngayon, wala pang eleksyon, laylo muna. Tapos sa 2028 na lang ulit. Ganun po ba yan, sir? Nagtatanong lang po. Kasi matalino lang po ang taong bayan ngayon eh. Hindi nyo na po maloloko eh. Di ba? Mayor Magalong, Senator Marcoleta, Senator Ping Lacson, di ba? Sila na po nagsasabi. Congressman Ungab. Di ba? Grabe po yung ginawa ng Kamara ng mga congressman 2024, 2025. Tapos ngayon, sabihin nyo, ikaw pa ang magsasabi, galing pa sa'yo, magiging open dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung saan na pupunta. Utot mo, Blue! Ginagawa mong engot yung mga tao eh. 2026, 2027, laylo muna. Diba? Tapos, magpakiramdam nyo manalo kayo, 2028 ulit kasi eleksyon na. Kasi, grabe, kailangan na namang manuhol eh. Diba? 2028, garapalan na naman tayo dyan. Di mo ba? Nakikits nyo po ba yun? Ginagawa po tayong engot na itong mga to. Sana wag po kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga ogag na yan. Di ba? Obvious na obvious eh. Kunyari siya pa yung mangunguna na maging transparent. Imbestigahan mo yung kaibigan mo. Na kontratista. Sipin mo, kontraktor, pati pa na yung kapatid. Kontraktor din. Sinolo nyo na lahat. Kulang pa ba ang yaman nyo? Imbestigahan mo yan. Pag napakulong mo yan, kaibigan mong si Saldi ko, maniniwala kami sa'yo. Diba? Pakulong mo yan. Bakit? Bawal naman sa batas eh. Na politiko maging kontratista, ba't pinapayagan mo? Diba?
Ginagawa ng engot yung mga tao eh. Nakakainis na kasi mga kababayan. Kasi kala mo, kung makapagsalita, kala mo, di ba, ang lilinis. Samantala noong 2025, grabe garapalan. Maip, akap, tupad, four-piece. Ano ba? Di ba? Mga pusang gala eh. Ano mga kababayan, no? Pakinggan niyo po dyan yung ulat po ni Ma'am Ali Soto. Kaugnay nga po dyan sa matatamis na salita ni Congressman Romualdez. Ano mga kababayan, no? Ma'am Ali, pasok po. Siya Pauline, ESPN pa rin tayo. Ang sinubaybayang pangunahing news. Umpisahan nga natin dito sa balita na yung ating panukalang budget para sa 2026 na nagkakahalaga po ng 6.793 trillion pesos na isumiti na po sa Kongreso. At yung ilang programa tulad po ng AKAP, yung kontrobersyal na ayuda para sa kapos ang kita program, ay hindi binigyan ng alokasyon. So, himayin po natin, formal na nga pong isinumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Senado at Kamara de Representantes itong 6.793 trillion pesos na ang tawag po dyan NEP, National Expenditure Program. Ano ba yung NEP? Yan po yung budget na inaprubahan na po ng Pangulo. Yan ang magsisilbing basehan ng Kongreso sa pagbuo po ng tinatawag na GAB, General Appropriations Bill, panukalang batas, no? Na pagtitibayan niya ng Kongreso. At yan po yung magiging General Appropriations Act o GAA kapag yan po ay pirmahan na ng Pangulo bilang ganap na batas. Ayon po sa DBM, inilaan sa edukasyon ang pinakamalaking bahagi po ng 2026 budget. Nasa 928.5 billion pesos. Alinsunod dun sa ating saligang batas. Article 14, Section 5 says, dapat bigyan ng pamahalaan ng pinakamataas na prioridad sa budget ang edukasyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman. While we always met the constitutional mandate to assign the highest budgetary priority to education, I am proud to announce today that for the first time, the budget for basic and higher education has been increased monumentally to meet UNESCO's recommended education spending target of at least 4% of the country's GDP. Napunta naman sa Public Works, DPWH, yung pangalawang pinakamalaking alokasyon na nasa 881.3 billion pesos. Para sa kalusugan, for health, 320.5 billion pesos ang inilaan at kabilang din sa prioridad sa 2026 national budget ang agrikultura, depensa, transportasyon, labor at hudikatura. Nasa mas mataas po itong 2026 NEP ng 7% sa kasalukuyang budget ng pamahalaan. Tiniyak naman po ni Secretary Pangandaman na sa kabila po dito, sinikap nilang maging masinop sa pagbuo po ng budget. Madam Secretary? While this is 7.4% higher than this year's 6.326 trillion national budget, the economic team carefully considered the available fiscal space and worked diligently to tighten the budget. Available fiscal space, kung magkano lang ang perang available. May mga programa rin ng pamahalaan na tinanggalan. Kaya naman itinrapisan ng pondo. Kabilang sa hindi na po pinunduhan, zero, yung kontrobersyal na AKAP. Ayuda para sa kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and Development. Matatandaan po natin, unang isinulong ito ni Speaker of the House, Martin Romualdez, at ni ako, Bicol Party List Representative Zaldico, na tumayo noong chairman ng Appropriations Committee sa ilalim ng 2024 at 2025. Itong 2025 national budget, huwag niyong kalilimutan kasi 2025 election year. Hindi ba nga yung AKAP na yan ang ginamit para sa, una-una sa People's Initiative, ano? Nung nagpapapirma para sa charter change, as ginamit din, umiikot, di ba? Nagpapamudmud ng 3,000 to 5,000 pesos, gamit po yung AKAP na yan. Election year. Nung nakaraang taon, kinwestiyon ito ni sa Senator Amy, dahil wala naman daw sa original
Yung sa original na proposed budget, wala yung akap na yan. Pero saan isiningit yan? Siyempre, dun sa Bicameral Conference Committee. At wala ring inilaan na pondo ang DBM para sa isinulong na Kamara na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Noong 2024, naglaan ang Kamara ng mahigit 12 billion pesos para sa Commission on Elections na gagamitin sana sa pagsasagawa ng plebisito sakaling maaprubahan yung isinusulong na charter change. At that time, ang mode ay People's Initiative pero hindi naman natuloy. Ito, yung pondo para sa mga flood control project binawasan ng 71.7 billion pesos. Ayon po kay Pangandaman, nasa 275 billion pesos na lang ang pondo para sa flood control at mas mababa ito kumpara sa 346.6 billion pesos ngayong 2025. At binawasan din po ng DBM yung Confidential and Intelligence Funds o CIF. Dahil po sa DBM, 10.77 billion pesos lang inilaan para rito. Mas mababa po ng 11.18% kumpara sa kasalukuyang 12.1 billion pesos. 4.368 billion pesos inilaan para sa confidential funds, 6.398 billion pesos para sa intelligence funds. Pinakamataas ang CIF ng Office of the President, nasa 4.5 billion pesos at nasa, ang layo naman, 4.5 billion pesos para sa Office of the President. Ang ating Department of National Defense na you would think ang laki dapat na kinakailangan ng confidential intelligence funds. 1.9 billion pesos lang binigay sa DND. At maghahati naman yung iba pang ahensya sa 2.29 billion pesos. At matagal lang ang kinikwestiyon ng mga civil watchdog yung hindi malinaw na paggamit ng confidential intelligence funds. Nakaraniwan po kasi yan lump sum allocation, ibig sabihin hindi itemized. Lump sum. At syempre po, hindi na isasailalim yan dun sa karaniwang mga auditing procedures. Tapos lagi po nating naririnig na dahilan. Ano ba kayo? Confidential nga eh. Tapos gusto nyong isiwalat namin. Kaya itago na lang natin sa pangalang Mary Grace Piatos. Di ba? Yung mga, kasi pag mga confidential, confidential nga. Hindi nyo na dapat malaman yung detalye. Nakita umano ang panganib nitong maling paggamit ng confidential funds na yon. Dito po sa mga alegasyon ng maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa mahigit 612.5 million pesos na confidential funds. Inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education, dalawang ahensyang karaniwang hindi naman gumagamit ng CIF. Pero ngayon yata mukhang walang hininging confidential intelligence funds ang VP. Office of the Vice President, di ba? Nabawasan din ang mismong alokasyon para sa Office of the Vice President, Senado at Kamara. Sa turnover ceremony sa Kamara, inanunsyo po ni Speaker of the House Martin Romualdez yung mga, ang ganda nito, budget reform. Reforma na ipatutupad sa pagbuo po ng budget para sa taong ito. Kabilang na dyan na pag-usapan na natin ito, binubuwag na yung tinatawag nilang small committee. At ang pagbubukas sa publiko ng mga deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Speaker of the House Martin Romualdez. We will open the Bicameral Conference Committee on the budget to the public and to the media. Kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakaalam. Third, we will invite civil society, people's organizations, and the private sector to join budget hearings. Ang pambansang budget ay hindi pag-aari ng mga politiko. Ito ay pera ng bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Target ng Kamara na tapusin ang budget sa Oktubre para mabigyan ng sapat na panahon ng Senado na talakayin ito. Parang nag-announce si Representative Mika Swansing na arangkada na yung pagdinig noon. Paghimay dito po sa August 18. Base sa provision po ng Konstitusyon, magsisimula sa Kamara ang pagtalakay. It starts in the lower house sa panukalang national budget. Maaari itong magsagawa ng amyenda o realignment basta't hindi ito lalagpas sa halagang nakapaloob sa hinihingi ng pambansang pondo. At sa kapatapos lamang ng State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi po niya, paalala lang namin sa inyo na hindi niya lalagdaan
ang anumang budget, no, na mula sa Kongreso na hindi naaayon sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Mr. President, For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. magkakaroon ng reenacted budget ang pamahalaan kapag hindi po napagtibay ng Kongreso ang bagong national budget sa pagtatapos ng kasalukuyang fiscal year. At nangyari na ito 2001, 2004, 2009 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at sa unang 4 na buwan ng 2019 sa panahon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinitiyak naman ng Senado na hindi nila papayagan ang mga questionable insertion kahit pa sa BICAM. Siyempre, hinalal natin yung mga tagabantay at nanalo yung mga tagabantay ng budget na ating maaasahan. Narito po ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian. Hindi ko papayagan yun. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Yung BICAM will be limited to disagreeing provisions. Kung hindi tayo nagdi-disagree bago yun, hindi natin papayagan yun. Kasi doon talaga nagkakaroon ng malaking problema. Dahil pag binagdag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget. So si Senator Sherwin Gatchalian pala ngayon ang chairperson ng Finance. Senate Committee on Finance. Sa mga usapin ngayon, pag nagmamonitor ka sa mga diskusyon, nadidiin si Senator Grace Poe. Kasi last year she was the Kasi chairman. siya ang chairman ng Senate Finance Last Committee. year. Last year. At tinatanong, paano nangyari nga at naipasa yung itong most corrupt ng tawag sa 2025 national budget. Nadidiin si Senator Grace Poe. So kung paninindigan po nila na maimbestigahan yung kung paano po yung nangyari sa 2025 national budget. Nako, sana naman may magandang dahilan, at makatwirang dahilan si former Senator Grace Poe. Sa ibang balita, ito naman po, garapalan. Ganito po inilarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang overpricing sa mga proyekto ng pambansa at lokal na pamahalaan. Ibinunyag din niyang bilyong-bilyong piso ang nawawala dahil po sa sobrang taas ng presyo ng mga kontrata at kickback. Sa kanyang talumpati sa harap po ng Management Association of the Philippines o ang MAP, sinabi po ni Mayor Magalong na hindi mangingilan-ngilan ang mga kaso ng overpricing. Bahagi raw ito ng culture of greed o kultura ng kasakiman na matagal nang nakaugat sa lahat ng antas ng serbisyo publiko. Binigyan din niya na hindi lang ito usapin ng maling pamamahala, kung hindi tahasang paglabag din sa karapatang pantao ng milyong-milyong Pilipino. Hinalimbawan niya po ang pagbili ng Cat's Eye Road Reflector na 11,720 pesos each ang presyo. Pero sa kontrata, 1,800 pesos lang ang totoong presyo. Grabe, no? Ang laki. 11,000. 11,720 ang nasa kontrata. Pero ang tunay na halaga, 1,800. So, times, ilan yan? Times 1,000%. 1,800 naging 11,800. 1,000, oo. Grabe. Diba? So, yun daw yung totoong presyo daw ng mga Cat's Eye. Kasama na dyan ang installation at ang buwis. Narito po ang bahagi na pahayag ni Mayor Benji Magalong. The government purchased over 24 million pieces of Cat's Eye, 7 million in Mindanao, 7 million in Visayas, and 10 million in Luzon, for Luzon area. It looks like our roads are like airport taxiways. You know how much one piece costs? In the contract, government contract, each piece costs 11,720 pesos. When in fact, the true cost is 1,350 plus 200 installation plus a VAT of 246. That is 1,800. May profit na yung supplier. Meaning, the kickback is around 9,900 per piece. Tinig po ni Mayor Benji Magalong. Binanggit din po ni Mayor Magalong ang solar streetlights na nagkakalagang 150,000
157,000 pesos bawat poste, kahit na sinabi po ng mga supplier na 32,000 pesos hanggang 40,000 pesos lamang po ang presyo nito sa merkado. Marami po sa mga ilaw na ito ay nasira na makalipas lang ng ilang buwan. Pinangangalanan din niya bilang pinaka-politicized at manipuladong programa ang ayuda ng pamahalaan. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ni Mayor Benji Magalong. And probably one of the most politicized and manipulated programs is the Ayuda program. Tingnan niyo itong isang politiko natin, a congressman who took over the AIX, the MAIC, tupad, pati akap, kinuha na nila. Hindi na nagsawa, pati ba naman scholarship ng CHED at TESTA, sinolo rin sila. Wala nang iniwan sa local government. Pathetic. Pathetic. Before the election, they portrayed that the money came from their pockets, when in fact these are taxpayers' money. Tinig po ni Mayor Benji Magalong. At ayon po kay Mayor Magalong, kung dati nasa 10% lang po ang kickback, ngayon ay nasa 25 hanggang 40% na ito. Marami pa anyang mapagkukunan ng kita sa mga overpriced na kontrata na ito. Narito muli ang paliwanag ni Mayor Benji Magalong. What used to be a 10% cut, according to former Secretary Babe Simpson, one of the secretaries that I truly idolize, has now ballooned to 25 to 40%. Hindi lang yan. Sa politiko pa lang yan. Meron pa silang mga passing through na words, meron pa silang mga parking fee. And as that, it is not even enough. They've also become the contractors and suppliers. Triple whammy na. Kinuha na nilang lahat. Samantala, hinamon naman po ni House Senior Deputy Speaker J.J. Suarez si Mayor Benji Magalong na isa publiko ang listahan nito, lalo pat binanggit nito na may mga kongresista na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Ayon po kay Congressman Suarez, hindi naman tama na basta lang sisirain ang isang institusyon nang walang basehan. At hinamon niya si Mayor Magalong na magbanggit ng mga pangalan. Naniniwala naman po si Congressman Suarez na kailangan magkaroon po ng third party na mag-iimbestiga sa sinasabing kaugnayan sa mga kongresista sa halip na ang Kamara ang mangunguna. Iba naman po ang opinyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. At naniniwala naman po si Congressman Puno na hindi magsasalita tungkol sa mga maling paggamit ng pondo ng publiko si Magalong kung wala siyang ebidensya. Narito po ang bahagi ng pahayag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Pero sa pagkakakilala ko kay Mayor Magalong, alam niya talaga yan. Alam niyo, hindi nagbabluff yan. Pag sinabi niyang may pangalan siya, may pangalan siya. Pag sinabi niyang may detalye siya, may detalye siya. So ako, hinihintay ko rin. Ako, isabik ako para marinig ko anong sabihin ni Benji. Dahil, alam mo, isa yan sa mga dapat talagang pakinggan natin. At ako, siguradong papakinggan ko siya. Tinig po ni Congressman Puno na mamaya makakausap po natin hinggil nga dito at saka sa charter change. Hinikayat naman po ni Magalong ang publiko na magsalita para labanan ang korupsyon. Handa rin umano siyang pangunahan ang investigasyon laban sa korupsyon sa lahat po ng flood control projects kung hihiling ito ng Pangulo. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ni Mayor Benji Magalong. Wala rin mangyayari kahit magsalita ako dahil wala ng pag-asa ng isang sistema matagal na sira at matagal na wasak at matagal na napakarunin. But every time we stay silent or we stay silent, we allow this broken system to continue. It only emboldens these corrupt officials and politicians to continue with their trade. Needless to say, it only emboldens them to commit corruption. And so I always say this, silence should no longer be an option. It is complicity, it is tolerance. Ang paggawa natin ng tama is always the popular choice. Tinig po ni Mayor Benji Magalong. At ang oras